Nagsisimula ang pelikula sa dalawang indibidwal na nag-aayos ng sasakyan. Napansin ni Fred na walang humpay na hinahabol ng mga tulisan ang kanyang mga kasama, walang pag-aalinlangan na pinaputukan ang kanilang sasakyan. Si Fred ay nagmamadaling tumulong sa kanila. Hindi sila masyadong nakikita ni Clara dahil sa layo at nagtanong kung saan sila nagpunta. Biglang na-stuck sa putikan ang sasakyan nila. Hinikayat siya ni Fred na sumakay sa kanyang sasakyan, ngunit determinadong tumanggi si Clara, ayaw niyang iwanan ang mga bakuna. Determinado, tinulungan ni Fred na palayain ang kanilang sasakyan, ngunit ipinagpatuloy ng mga bandido ang kanilang walang humpay na pagtugis. Sa kalaunan, ang grupo ay nakarating sa kanilang kampo sa tamang oras at matagumpay na naitaboy ng mga tauhan ni Fred ang mga umaatake. Matapos magmahalan sina Fred at Clara, hinimok ni Fred si Clara na huminto sa kanyang trabaho sa NGO dahil ito ay masyadong delikado. Gayunpaman, desidido si Clara, tinitingnan ito bilang isang pagpupugay sa kanyang yumaong ama at hindi niya ito isusuko, lalo na't si Fred mismo ang kanyang kasama. Sa kabila ng mga alalahanin ni Fred, si Clara ay nananatiling matatag at nagpapatuloy ng matatag sa kanyang desisyon. Bumalik ang pelikula 9 na buwan na ang nakalipas sa gitna ng isang lungsod na hinahawakan ng tumitinding kaguluhan sa politika at mga kaguluhan. Tinatawagan ni Alex si Fred para tingnan kung may ginawa na bang pag-aayos para sa kanilang paglikas. Sumagot si Fred na hindi pa ito handa ngunit tinitiyak niya kay Alex na darating siya para sunduin siya sa lalong madaling panahon. Ang huling misyon ni Fred ay ang pagtulong sa isang high-profile na individual na makatakas sa bansa. Samantala, si Alex, isang dalubhasa sa mga pampasabog, ay naitapon na ang lahat ng mga pampasabog mula sa kanyang trabaho sa kumpanya ng demolisyon. Matapos dumaan sa seguridad, pumasok si Fred at ipinaalam sa kanyang boss na handa na ang eroplano para sa kanilang operasyon. Nadismaya si Fred nang makita niya ang kanyang kliyente na naglalagay ng pera sa kanyang bag. Ang transaksyon ng kliyente ay nag-ambala ni Ann, isang kinatawan mula sa isang kumpanya ng langis. Biglang dumating ang mga pulis at nahuli ang lahat. Sa desperado na pagnanais na iligtas ang kanyang sarili, sinubukan ng boss ni Fred na bigyan ng pera ang mga pulis para yumaman sila, ngunit binaril nila siya. Sa sumunod na kaguluhan, marahas na lumaban si Fred at ang kanyang pangkat na sistematikong pinabagsak ang mga pulis. Sa gitna ng putok, pinoprotektahan ni Gother si Fred mula sa isang bala, at nagawa ni Alken na mawalan ng kakayahan ang isa pang opisyal. Mabilis na sinamahan ni Fred si Ann sa labas. Habang nakaupo si Alex kasama ang kanyang anak na babae na nanunood ng TV, dumating si Fred sa bahay, magiliw na binati ng batang babae na nagpahayag kung gaano siya nangungulila sa kanyang pagliban. Si Fred, na may mapanghikayat na tono, ay hinimok si Alex na gamitin ang kanyang kadalubhasaan sa mga pampasabog upang buksan ang ligtas na pag-aari ng kanilang kliyente. Sa loob ay natuklasan nila ang mga salansan ng pera na tumukso kay Fred, na nagudyok sa kanya na huwag umalis nang walang dala. Palibhas ay kumbinsido na kailangan nila ng pera para matiyak ang kanilang kaligtasan, tiniyak ni Fred sa kanyang kapatid na kontrolado niya ang lahat na nakikitang ito ang tanging pagkakataon nila. Lingid sa kanilang kaalaman, kamakailan lang ay ni-raid ng mga pulis ang mansyon ng kanilang boss, na hindi nila namalayan habang papunta sila doon. Sa simula ay tila walang tao ang mansyon ay biglang dinagsa ng mga tauhan ng militar nang matapos ni Alex ang paglagay ng mga pampasabog sa safe. Ang resulta ng pagsabog ay kalunos-lunos na kumitil sa buhay ng ilang sundalo, na mabilis na humantong sa pagkakaaresto kay Alex. Si Fred, na walang kakayahan para tumulong, ay natagpuan na lamang ang kanyang sarili na nakatago. Nasaksihan ng kakilakilabot na nangyari sa kanyang kapatid na lalaki, natagpuan ni Fred ang kanyang sarili na nanirahan sa isang kampo ng mga refugee, inaako niya ang responsibilidad ng pag-aalaga sa asawa at anak na babae ni Alex, si Malia, na pinapanagot siya sa pagkabilanggo ni Alex. Sa kabila ng mga panganib sa kanilang tinubuang bayan, hinimok sila ni Fred na humanap ng kaligtasan sa kabila ng hangganan, ngunit iginiit ng asawa ni Alex na hihintayin niya ang pagbabalik ng kanyang asawa. Samantala, si Alex ay nahaharap sa malupit na mga kondisyon sa bilangguan, na pinilit siyang lumaban na inayos ng mga gwardya na nakinabang sa kanyang mga tagumpay, na tinitiyak ang kanyang kaligtasan bilang kapalit. Sa loob ng prison ring, tinalo ni Alex ang kanyang unang kalaban, ngunit isang bagong challenger ang lumitaw, na pinahanga ang mga nanonood sa pamamagitan ng malalakas na suntok.
Habang tumataas ang mga taya, naganap ang matinding laban kung saan marahas na sinasalungat ni Alex gamit ang mga taktika tulad ng headbutt at walang humpay na suntok upang makuha ang tagumpay. Nang tanggihan ng isang tiwaling opisyal ang kanyang nararapat na bayad, kinuha ni Alex ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay, hinarap ang opisyal at ipinamahagi ang pera sa mga nanunood. Ang magulong eksena ay umabot sa isang rebelyon laban sa mga pulis, hindi pinansin ang mga utos na maghiwa-hiwalay at nagresulta sa putok ng baril. Pagkatapos ay inilipat si Alex sa isa pang selda kung saan binigyan siya ng opisyal ng 10 karagdagang laban bilang parusa sa kaguluhan na kanyang ginawa. Sa pagtanggi na makibahagi sa karagdagang karahasan, si Alex ay nanindigan laban sa siklo ng kalupitan. Ang kasamahan ni Fred ay naghatid ng nakakaalarmang balita, isang ligaw na bala sa panahon ng pag-atake ng bandido ay nabutas ang isang gas pocket na nagdulot ng mapangwasak na sunog sa field ng langis. Upang pamahalaan ang tumitinding krisis, nag-alok ang kumpanya ng karagdagang pera kay Ann Martian, ang pinuno ng seguridad. Ang sunog ay nagdulot ng isang napipintong banta sa isang kalapit na kampo na matatagpuan sa ibabaw ng pangalawang tangke ng gas na pinatindi ang pagkaapurahan upang mapatay ito ng mabilis. Determinado silang lutesin ang krisis, nakakuha sila ng tulong mula sa mga lokal na voluntaryo ng NGO ngunit nahirapan silang makahanap ng handang transporter para ayusin ang nasira na nitroglycerin. Sina Fred at Alex, nakilala sa kanilang kadalubhasaan sa trabahong mersenaryo at mga pampasabog ayon sa pagkakabanggit, ang lumitaw bilang mga mainam na kandidato para sa mapanganib na misyon. Si Fred, na kinilala sa kanyang husay bilang isang mersenaryo at isang driver, ay inatasan na magdala ng nitroglycerin. Samantala, ang kahusayan ni Alex sa paghawak ng mga pampasabog ay napakahalaga para matiyak ang ligtas na paghahatid nito. Ang tagumpay ng misyon ay kinakailangan na may mahigpit na takdang panahon na ipinataw upang maiwasan ang pagkawasak ng kampo. Sa una ay nag-aatubili, sa kabila ng pangako ni Ann na siguruhin ang pagpapalaya kay Alex mula sa bilangguan, sa huli ay nagpaubaya si Fred sa ilalim ng mapanghikayat na mga apela ng asawa ni Alex. Dahil matagumpay na pinadali ni Ann ang kalayaan ni Alex, nagsimula sila sa kanilang misyon sa pamamagitan ng helicopter, para lamang harapin ang hindi inaasahang pananambang ng mga bandido sa kanilang daan. Sa teritoryong pinamumugarin ng pandaraya at bandido, si Gothir ay itinalaga upang tiyakin ang seguridad sa paglalakbay, habang si Clara, na pamilyar sa masalimuot na mga kalsada ng rehiyon, ay nagsilbing kanilang gabay. Ang hindi natitinag na pangako ni Clara sa pagliligtas sa kampo ng mga refugee ay nagtulak sa kanyang pagkakasangkot sa mapanganib na paglalakbay. Dahil sa kawalang tatag ng nitroglycerin, ang transportasyon sa himpapawid ay itinuring na masyadong mapanganib na nag-uudyok sa kanila na magsagawa ng isang mapanganib na paglalakbay sa kalsada patungo sa nagngangalit na apoy na nagbabanta sa kampo ng mga refugee. Habang nagkikita ang magkapatid, hinarap ni Alex si Fred na humantong sa isang maigting na alitan. Hinikayat ni Fred si Alex na kumalma. Samantala, dumating si Clara kasama ang pangkat ng NGO at ang kanilang mga dokumento ng pagkakakilanlan, na inihahanda ang lahat para sa kanilang misyon. Nakatagpo sila ng checkpoint ng pulisya ngunit pumasa sa inspeksyon pagkatapos maberipika ang kanilang mga dokumento. Sa solar plant, maingat nilang inilalagay ang nitroglycerin sa mga kahon at naghahanda na umalis. Sa malapit, isang nakagapos na security guard ang malapit na nagmamasid sa kanilang mga aktibidad. Sa kanilang pag-alis, gayunpaman, nagkaroon ng kaguluhan nang ang isang nakagapos na security guard ay hindi inaasahang sumalakay, dahilan para mahulog ang nitroglycerin catastrophic spill at ito ay sumabog. Himala, si Fred at Alex ay halos nakatakas sa pinsala sa sumunod na kaguluhan, ang kanilang kadalubhasaan at mabilis na reflexes ay nagpapatunay na napakahalaga. Sa gitna ng mapanganib na paglalakbay, sumiklab ang mga tensyon sa pagitan ni Clara at Gothir, dahil nakasentro lamang si Gothir sa pera, hindi sa pagkakaisa at kaligtasan ng koponan. Ang kanilang paglalakbay ay napunta sa isang kinakailangang paghinto kung saan lumipat si Clara sa truck ni Fred, na naghahanap ng pagkakaisa sa gitna ng tumitinding mga panganib. Sa kabila ng kanilang pasulong na pag-unlad, hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng isang nagbabantang pananambang ng bandido, na pinilit si Gothir sa isang mapanganib na paninindigan sa negosasyon na mabilis na nauwi sa putok ng baril. Ang matapang na interbensyon ni Jibril ay naging nakamamatay nang barilin siya ng isang bandido, na nagpalaki sa paghaharap sa isang matinding bakbakan.
Bilang pagpapakita ng kanilang husay sa pakikipaglaban, mabilis na gumanti si Fred at ang kanyang pangkat na isa-isang inalis ang umaatake sa desperado na hangarin na mabuhay. Si Fred, na laging inaalala ang kaligtasan ni Clara, ay mabilis na pinabalik siya sa truck habang sila ay umiiwas sa walang humpay na pagtugis ng mga natitirang bandido. Si Gothir, na kinuha ang inisyatiba, ay matapang na lumabas sa truck upang sakupin ang mga bandido, sa kalaunan ay neutralisahin ang kanilang pinuno at ginulo ang kanilang pagtugis. Muli silang nagsasama-sama pagkatapos ng matinding bakbakan, gumawa sila ng estratehiya upang siguraduhin ang kanilang kaligtasan sa paglalakbay, na nag-deploy ng isang miyembro sa unahan sakay ng motorsiklo habang ang natitira ay sumunod, na nag-navigate sa mapanlinlang na lupain ng may maingat na pagpapasya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanilang scout's bike ay tumama sa isang minahan, na sumabog sa isang biglaang pagsabog. Mabilis na binalaan ni Alex ang grupo na huminto, na nagbabala sa kanila tungkol sa lugar ng minahan na kanilang kinaroroonan. Habang naruroon, maingat na sinuri at nilinis ni Alex ang mga landmine, isang tensyon at matagal na proseso na nagbibigay diin sa kanilang agarang sitwasyon. Sa kabila ng pressure ng oras, alam nilang hindi nila kayang magmadali at ipagsapalaran ang pag-trigger ng mas maraming landmine. Lumapit si Fred sa tabi ni Alex, tumulong sa masinsinang gawain, isang gawain na hindi inaasahang nagpalalim sa kanilang pagtutulungan bilang magkapatid. Hindi malilimutan ni Fred ang pagkakasala niya kay Alex noong siya ay nasa kulungan, umaasa na balang araw ay mapatawad siya ng kanyang kapatid. Nang aksidenteng natapakan ni Fred ang isang landmine, agad na kumilos si Alex. Walang pag-aalinlangan, inilagay ni Alex sa panganib ang kanyang sarili na hilahin si Fred sa kaligtasan, ang kanyang galit ay napalitan ng isang natatanging determinasyon na protektahan ang kanyang kapatid. Himala, ang landmine ay hindi sumabog, na nagligtas sa kanila sa kapahamakan. Natigil ang kanilang emosyonal na sandali nang sumiklab ang putok, at napilitan silang makipaglaban sa mga nakatagong bandido. Mabilis na tumugon si Fred na nagpakawawlin ng sunod-sunod na putok ng baril na nagpalabas sa mga bandido mula sa pagtatago. Kalunos-lunos sa gitna ng kaguluhan, hindi sinasadyang natapakan ni Nalka ang landmine at siya ay sumabog. Mabilis na na-neutralize ni Gothir ang banta ng mga bandido, na binibigyang diin ang kanilang determinasyon na tiyakin ang tagumpay ng kanilang misyon. Sa pagkilala sa pagkaapurahan ng kanilang gawain, ginawa nila ang matigas na desisyon na maghiwalay, alam na ito ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon upang maabot ang nayon sa tamang oras. Nagtulungan sina Fred at Gothir at dumating sila sa isang lawa, ito ang daan para maabot ang nayon. Samantala, dumaan sina Clara at Alex sa ibang landas, nakatagpo sila ng malaking harang sa daan na nagpilit sa kanila na gumawa ng isang plano upang alisin ang mga malalaking bato na humahadlang sa kanilang daan. Mahusay na nag-navigate si Fred sa lawa, tinitiyak ang ligtas na pagdaan ng nitroglycerin na dala nila. Sa pagtawid sa lawa, si Gothir, sa paniniwalang ang pinakamahirap na bahagi ay nasa likuran nila, ay nagpasya na ganap na kontrolin ang operasyon, na nagbabalak na kunin ang lahat ng mga gantimpala para sa kanyang sarili. Sa isang nakakagulat na pangyayari, binaril niya si Fred at itinulak siya pababa ng truck. Sina Alex at Clara, na sinusundan ng kanilang alternatibong ruta, sa kalaunan ay nakarating sa parehong lawa at matagumpay na nakatawid. Mula sa malayo, nasaksihan nila ang pagsabog ng truck kung saan naroon sina Fred at Gothir. Ang kakulangan ng pamilyar ni Gothir sa lupain ay napatunayang nakamamatay, na nagresulta sa kanyang malagim na kamatayan. Napagtanto ni na Clara at Alex na patay na si Fred matapos masaksihan ang pagsabog ng truck sa di kalayuan. Mabilis na dumating ang kanilang kaginhawahan nang lapitan sila ng isang taga-nayon para humingi ng tulong, na humantong sa kanila na makita si Fred na buhay ngunit nangangailangan ng medikal na tulong. Walang pag-aalinlangan, binuhat nila si Fred sa kanilang truck at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa daan, nakatagpo sila ng isa pang pananambang ng mga bandido, na nagudyok kay Clara na gumamit ng nitroglycerin upang lumikha ng mga pagsabog para huminto ang sasakyan ng kalaban. Nang malapit na sila sa inaakala nilang katapusan na ng kanilang misyon, nabunyag ang katotohanan tungkol sa panloloko ng kumpanya ng langis. Pagdating sa nayon, hinarap ni Alex si Anne, na nakatutok ang baril sa kanyang asawa at anak na babae, pinilit siyang tapusin ang misyon sa pamamagitan ng pagbulusok ng nitroglycerin sa balon. Ito ay naging malinaw na ang ipinangako na koponan ng pagbabarene ng kumpanya ay hindi kailanman nagkatotoo, na nagpapatunay sa mga naunang hinala ni Fred tungkol sa kanilang tunay na motibo.
Sa isang sandali ng mapagpasyang aksyon, namagitan si Fred sa pamamagitan ng pagbaril kay Anne at sa kanyang bodyguard na inuuna ang kaligtasan ng pamilya ni Alex. Si Alex ay nagmamadaling lumapit sa kanyang mga mahal sa buhay habang si Clara ay nakiusap kay Fred na huwag ipasok ang truck sa balon. Sa kabila ng kanyang mga protesta, ipinagpatuloy ni Fred ang kanyang pagmamaneho na nagdulot ng malaking pagsabog para matiyak ang kaligtasan ng mga taga-nayon. Ang kabayanihang sakripisyo ni Fred ay nagtapos sa pelikula sa kanyang pagkilos ng pagiging hindi makasarili na nag-iiwan ng pangmatagalang epekto. Ang kanyang mga aksyon ay hindi lamang nagligtas ng mga buhay ngunit nagbigay din ng daan para kay Alex at sa kanyang pamilya na magsimula sa isang mas ligtas na kabanata sa kanilang buhay. Gayunpaman si Clara ay naiwan sa pakikipagbuno sa kalungkutan ng pagkawala ng mga pinakamalapit sa kanya sa panahon ng kanilang mapanganib na misyon. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.